Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay nating palakpakan ang ating Panginoon. Come on! Yung mas malakas! Buhay! Hallelujah! Sino po dito ang handa na magpuri sa Panginoon? Ayan. So, bago tayo magpuri, ay inayayahan ko po kayong lahat na tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Sige po, let's pray. Dakila at makapangyarihang Diyos sa umagang ito, we welcome you, Holy Spirit. We welcome your presence, O God. Ngayong umagang ito, Panginoon, dala namin ang aming pagsamba, ang aming papuri, ang aming pagdakila sa inyong dakilang pangalan. Lord, sa umagang ito, inaanyayahan namin na ikaw ay patuloy na kumilos sa aming buhay. Kumilos ka sa gawain ito. Kumilos ka, Panginoon, sa mong service na ito. Ikaw ang siyang maparangalan, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin, lahat ng mga kasalanang nagawa namin. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan po ninyo na ikaw ay patuloy na gumalaw sa aming kaligtaan. Ikaw lamang ang mapapurihan at masamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Are you excited to praise the Lord? Sige po, lahat po, yung mga nasa likod po, pwede ko po ba kayo maunyayahan dito sa unahan? Sige po, lapit lang kayo dito. Sige po, yung mga nasa likod po, pwede ko po ba kayo maunyayahan dito sa unahan? Come on! Come on! Hallelujah! Come on! Ngayon, ikaw ay saksay namin sa Espiritu ng katotohanan. Yeah! Your praise is always on my lips. The word is living in my heart, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with joy. Yes, I delight, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. Come on! Sabay-sabay tayo! My hiding place, my faith. No one can make like Jesus. No one can stand against you. My feet are planted on it, and I will not be shaken. My hope is come from you. My Lord is my salvation. The praises for grace on my lips. Your word is living, and I will praise you in your song. My soul will come on. You fill my life. If I feel alive, then I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. You make me strong. When I'm good, I know I'm weak, for you the power of your name. All things are
make me strong. When I'm cool, I know I'm rich, for in the power of your name. All things are possible. Come on, let us declare this. All things Come on. possible. Let us declare. All things are possible. All things, All things are possible. all things, All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Lord, you are more than enough for us, Lord. Yeah. Come on. Sabay-sabay po tayo. Like a humble dreamer, you have given a favor of me. For me in the house of God is better than a thousand days in the world. Everybody. So that I can take so much and not take it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. And I could hope or dream of you are for the favor of me. One in the house of God is better than a thousand days in the world. Everybody. So that I can portray so much of God in the way. Your love has led me to live now. You are more than enough for me. So that I can portray so much. You are more than enough. So that I can contain it so much. Your love for me to live now. You are more than enough for me. Come on, sabay-sabay natin tingnan to. Lord, you are more than enough for us, Lord. Come on. Oh, more than enough for me. Lord, you are more than enough. Come on. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than. You're more than enough. You're more than. I can contain it so much. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So that I can contain it
Hallelujah. Ang ganda po ng lyrics ng song, no? Lord, you are more than enough for me and for us, Lord. Kaya ngayong umagang ito ba ang panalangin ng puso mo ngayon? Higit si Lord sa buhay mo. Higit si Lord sa anumang bagay na meron ka ngayon. Hallelujah. Ngayong umaga, sabi ng verse, in the past, He let all nations go their own way, yet He has not left Himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. And He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Even with these words, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. And then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. And they stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city the next day, and he and Barnabas left for Derbe. Kapatid, mahirap maging isang Kristiyano. Mahirap yung sabihin, I am a Christian. But maraming mag-uusig, maraming magpa-persecute sa'yo. Maraming babato sa'yo, tulad ni Paul na binato. Pinagbabato dahil nag-share sila ng good news. Pero one thing is for sure, na kahit batuhin ka ng mundo, kasama mo ang Panginoon. Yes, Lord. Kasama mo ang Panginoon. Kaya ngayong umaga nito, let's offer our hearts to the Lord. Offer your worship to God. Offer natin yung worship natin sa Panginoon. This is my desire to honor you, and know with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise.
And the moment I'm away, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Here I am to worship. Here I am to bow down. So here I am to say that you're my God. You are together, all together worthy, all together wonderful to worship you right there. To bow down, so here I am to say that you're my God. You are together loving, all together worthy, all together wonderful too. So here I am, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You are together loving, all together worthy, all together wonderful to me. I live and know Almighty God to sing my sin. Hallelujah.
lift your name, oh God. We sing hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kapatid, ikaw mo na yan. Ikaw mo na yan. Pagsabi sa Lord ng hallelujah. And begin ka sa highest praise. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Sige kapatid, ibigay natin yung best of offering para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you in this place, oh God. We honor you in this place, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay po, tanda po ng ating pagsubo sa Panginoon, na kung wala po ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Panginoon, ito po ang kamay ng inyong mga anak nakataas ngayong umaga. Patunay, Lord, na kami po ay sumusuko sa inyong banal na trono. Lord, patunay po, Panginoon, na ang aming mga buhay na ito ay baliwala kung wala po kayo sa aming buhay. Kung hindi nyo po ginawa yung inyo pong sacrifice para sa amin. Na, Lord, sa araw na ito amin pong inaalala, Panginoong Jesus, salamat sa pagpalay mo na yung buhay para sa amin. Kaya Lord, ito ang aming mga kamay. Tanda ng aming pagsamba. Tanda ng aming pagluwalhati. Tanda ng aming pagbibigay galang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaya Lord, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat sa araw na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise you, Jesus. Lord, kayo po ang maparangalan sa araw na ito. Hallelujah. At Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit ang isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We stand, we go, and we reach out. TGA Dasma Outreach Department! If you're alive and you've been redeemed, rise and sing, rise and sing. If you've been touched by the mercy King, rise and sing. Hi, this is CGM Dasma and we're inviting you to dance ministry. If you were bound po tayo po ay marunong magmahal. Amen? At yan pong pag-ibig na yan ay siya pong dumadaloy. Yan. Dumadaloy po at atin pong ipinadadama, no? Sa atin pong kapwa. Ayan, sino na pong excited makinig na salita ng Diyos ngayong umaga? Amen? Praise God. At pakisabi po sa katabi nyo, bawal matulog. Yan. Malamig kasi dahil ang ganda na po ng ating area. No? Dalawa na po ang kurtina, kaya talaga pong ang sikat ng araw before tumatagos, no? Ngayon hindi na po. No, kaya ang sarap na pong matulog, tama? Pero wag po kayo matutulog, ha?
Kasi makikinig tayo ng salita ng Diyos at ito po ay atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, no? At yun, bago po tayo magsimula, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa privilege, no? Ito po ay pribilehiyo lamang, no, na magamit niya ngayong umaga po at as a mouthpiece. At ang mga salita pong lalabas dito, atin pong pag-uusapan, ito po ay galing sa Bible at wala pong iba kundi salita din po ng ating Panginoon. Amen? Praise God. At ayan po. At simulan po natin ang ating message for today, no? With this video. Uy, may ilusan. May lasada pa dyan, Sakto po yan. Pasko na po. Yung may mga inaanak po, pwede na pong mag-check out. Simulan nyo na po ngayon. No? Kaya po lumabas po yan. Pero hindi po yan pinopromote. Lumabas lang po yan, paalala. No? Na malapit na po talaga ang Christmas season. Ang kayuhan. Antayin po natin mga 30 minutes po habang inaayos po nila. Salamat, tech team. I-play nyo na lang siguro yan. Volume out muna. Yan po, 28 minutes na lang po. 2 minutes na po yung lumipas. Ang kayuhan. Kinahanglan alagaan. Araw mo lang po. Alam mo na yan, Kuya Ed, siya, kung anong gagawin dyan sa Del Monte. No? So, bubuksan po natin yung lata kasi po yan po ay gagamitin sa paggawa po ng fruit salad. No? So, check out nyo na rin po yan. Sige po, kasi kung wala, ako na lang mag-a-acting dito. Kaya ko namang gawin yung sa video. Sige po, makipagkwentuhan muna kayo sa katabi nyo, no? Kamustahin nyo po, kilalanin nyo, baka hindi nyo po kilala. No? Pakisabi po, mahal po kayo ni Jesus. Gusto nyo po bang ibahagi ko sa inyo si Jesus? Ayan po, no? Kasi kung wala po talaga, ay ako na lang po mag-a-acting. Okay na raw, okay. Ganyan po talaga pag Pasko. Yun. When celebrating goes wrong. You already The ants go up here to signal his victory, the wave goes back and hits the net right there.
Yes, you can see the back of his head. Okay. Ayan. So, ano pong nakita natin sa video, no? Ang title po kasi niyan, When Celebrating Too Early, no? At most of the video po makikita natin na hindi pa po tapos ang laban, no? Inangkin na nila yung panalo, no? And sometimes po nangunguna po din diyan yung kanila pong yabang. No, di ba po? Tataas lang kamay, hindi pa po tapos. No? At sa bandang huli po sila po ay nagsisisi, no? Makikita mo po yung pagsisisi when sila po ay biglang naunahan, no, sa karera, no, akala nila yung kamay nila ang itataas, no, but again ang kamay po ng kanilang kaaway po or ng kanilang kalaban, yan, katunggali, yan, yun po ang itinaas, no. At ngayong umaga po, no, ito po yung nagpapaalala sa atin, no, na sa ating pong buhay, bawas-bawasan po natin yung pagmamayabang, no. At kung kinakailangan po, alisin po natin, no. At lalong-lalo na din po, hindi po tayo aasa, no, sa ating kakayanan, no? At dahil hindi natin hawak ang bukas. Biruin niyo po, segundo lang po ang pagitan ng iba niyan. Milliseconds lang, no? Kasi finish line na po. Kaya lang po, dahil po sa una ang yabang, nauuna po ang tingin niya na siya ay magaling, no? But at the end, no, talo. So hindi po natin hawak ang bukas, o kahit po yung mangyayari po mamaya. Sino pong nakakaalam ng mangyayari mamaya? Taas po ang kamay. Wala po, no? Wala pong ibang nakakaalam kundi po ang ating Panginoon, no? Kaya sa umaga po, ano po ang relevance nito sa ating message? If we have our Bible, please open it in Joshua 7:2-5. At ito po ang ating magiging text for today, no? Ang sabi po sa Joshua 7:2-5, sabi po dyan, after they defeated Jericho, Joshua sent some men to Ai. Ai was near Beth-aven, east of Bethel. He told them, go to Ai and look for weaknesses in that area. So the men went to spy on that land. Next po, ang sabi po sa verse 3. Later, the men came back to Joshua. They said, Ai is a weak area. We will not need all of our people to defeat them. Send 2,000 or 3,000 men to fight there. There is no need to use the whole army. There are only a few men there to fight against us. And verse 4-5, ang sabi po dyan, so about 3,000 men went to Ai, but the people of Ai killed about 36 men of Israel. And the Israelites ran away. The people of Ai chased them from the city gates all the way to the quarries. The people of Ai beat them badly. When the people from Israel saw this, they became very frightened and lost their courage. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kadakilaan ngayong umaga, Lord, na amin pong pinasasalamatan, Panginoon, amin pong ina-acknowledge. At ngayong umaga, Lord, as we listen to your word today, may your Holy Spirit, Panginoon, move in our hearts, Lord. Lord, higit sa lahat, Panginoon, find our hearts, be faithful to you. Ano man po ang hindi kaluguran dito na makikita nyo, patawad, Panginoon. And make us new, Lord God. Lord, kahit little by little, pero Lord, for the betterment. Kasi yun po ang gusto nyo, Panginoon, na kami po ay mababago, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay naniniwala na sa aming paglabas sa iglesyang ito, Lord, in this sanctuary, meron pong nabago sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, ito po ay aming tatayuan, aming lalakaran, Panginoon, at aming ipaglalaban, Panginoon, kung ano po ang katotohanan at kung ano po ang inyo pong layunin sa aming buhay, Panginoon.
Salamat Lord, salamat din po sa buhay ng bawat isa na narito. Pagpalain niyo po kami sa aming pakikinig. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Praise God. Ayan po, no? So, syempre po, bago tayo dumako po dyan sa chapter 7, balikan po muna natin yung background, no? Ano po ba ang meron sa chapter 6, no? Ang sabi po sa chapter 6, verse 1, ito po yung makikita natin na wall of Jericho po yan, no? Ano po ang sabi sa Joshua 6:1? The gates of the city of Jericho were closed. The people in the city were afraid because the Israelites were near. No one went into the city and no one came out. Ano po ang pinapakita dito? That Israel during that time, sila po ay makapangyarihan. During that time po, ang mga tao po ay takot sa kanila, especially, particularly itong Jericho. Alam niyo po, pinadaan ng Lord ang Israelites sa mga lugar na to, sa Jericho, sa Ai, because gusto po ng Diyos na ang mga lugar na ito ay magapi po because sila po ay nagiging impluensya sa kanyang mga anak sa Israelites. That's why po, may plano po ang Diyos na itong wall of Jericho or itong Jericho itself ay makonquer din po. No? At again po, ang sinasabi po dito sa Joshua 6:1, dahil naririnig na po, nalalaman na po nila na ang mga Israelita po ay meron pong Diyos na buhay. Alam niyo po ba yon? Na ang Israelita po, mula po sa labas nila sa Egypt, the Lord is with them. No? Nagpakita na po ng miracles after miracles ang ating Panginoon. That's why po ang Jericho po, sinat nila yung door. Walang makakalabas daw, walang makakapasok. No? At ngayon po, aralin po natin, ano po ba ang meron sa Jericho? Ano po ba ang meron sa wall of Jericho? Ang sabi po sa wall of Jericho, yung mga archaeologian, evidence revealed that the site grew to 4,000 square meters or 430 square feet. No, ito po ay perspective. Dalawa po ang bakod ng Jericho during that time. At ang sabi po, surrounded by a stone wall 3.6. Balik muna natin. Surrounded by a stone wall 3.6 meter or 11 feet yung taas. 1.8 meter yung haba or 5.9 feet wide at the base. So yung gate na yan siguro po mga hanggang dito kataba. No? Hanggang dito siya kalapad, 5.9 feet wide at the base, no? So ang meter niya siguro mga ganyan. So tayo po pag nagbabakod sa bahay, gaano po kalaki? Siguro po malaki na yung 8 inches, no? Malaki na po 'yun. 8 inches. Sometimes nga po mina-maximize natin 4 inches lang para maluwag-luwag yung lote natin kasi siyempre maliliit lang yung mga lote natin. Wag mo laparan yung bakod, kakainin yan yung pagtataniman ko yan, sayang, di ba? So, mina-maximize natin 4 inches kung kaya. No, at sometimes nga po, picket fence lang yun nilalagay natin, no? Yung mga kahoy lang na tig to 2 inches lang po yun. Ganun po ang bakod. Pero this time po, itong wall of Jericho, napakalapad po ng kanyang wall. 5.9 feet wide at the base. Kasi po habang tumataas po yan, medyo lumiliit po siguro, no? Sino na po ba nakakita ng mga castle, di ba? Parang ganun po yan. Ang sabi din dyan, inside the wall was a stone tower. Meron pang tower sa loob, no? Ito naman po ay 8.5 meter, 28 feet. Ganun kataas po yung pangalawa, no? High and 9 meters, 30 feet wide at the base. Ito naman 30 feet. Isipin nyo yung 30 feet, 10 basketball court, 10 feet kasi yun eh. Yung ring, 10 feet daw po yung taas nun. So tatlo po nun, ganun daw po kalapad yung base nung inside wall ng Jericho. So isipin po natin gaano kalapad po yan. So ano pong patunay, ano pong ibig sabihin natin po dyan sa wall ng Jericho na yan? It's huge, no? Kumbaga po, ito po ay, you can imagine na ito pong wall na to ay massive po. Pag sinabi pong massive, talagang malawak, no? Malapad, no? So wala po siguro tayong makikitang ganun kalapad na wall, no? Sino na pong nakapunta sa ano tong sa Intramuros, di ba po? Meron dong sa may PLM, yung mga ruins doon ng ano bang tawag doon? Intramuros, yun. Yun, tama po. Di ba po, medyo malapad din po yun eh. Pero ito po, 30 feet. So tatlong ano po yan, tatlong basketball court, no?
So yan po ang meron po sa Wall of Jericho. At ano po ang nais nating malaman sa Wall of Jericho? Ito po 'yon, no? Ano po ang pangako ng Diyos sa Israelita? Ang sabi po sa Joshua 2, ito na po ang sumunod. Then the Lord said to Joshua, "Look, I will let you defeat the city of Jericho. You will defeat the king and all the fighting men in the city." So then the priest blew the trumpets. When the people heard the trumpets, they began shouting. At alam naman po natin ang nangyari sa Wall of Jericho. Tama po ba? Sino pong nakakaalam ng kwento? Ilang beses po umikot ang Israelita sa wall? Ilang beses po? 13. Tama. So, kung bakit 13, tanungin niyo po si Kuya Erwin. Hindi po. 1 to 6 day, tag-isang ikot lang. Tama po? And on the 7th day, ilang ikot? 7. Kaya 6 plus 3 equals 13. Ang gagaling. Sino po yung magaling sa math? 13 po. At pagdating daw po ng pang-pitong ikot, on the 7th day, sila po ay sisigaw. Then the wall fell down and the people ran up into the city. So the Israelites defeated that city. Massive, sobrang dalawa pa yung wall. Pero po, ano po bang ginawa nila? Umikot lang. At sa bandang huli, ano lang ginawa nila? Sumigaw. Di ba po? So walang ka-effort, naglakad lang at sumigaw, and then the wall collapsed. So ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Ganun niya po ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya po ito na daw po yung the ruined Jericho wall, no? At ito daw po ito po yung 9 feet. Ito po yung malapad na base ng Jericho wall, no? So sa kasaysayan po pala, totoo. Amen. Kaya wala po tayong ipagdududa sa Panginoon. Yung mga ginawa niyang miracles upon miracles. Bakit? Kasi po merong mga evidence. No? Moving forward, at ano naman po yung command? Ayan. Ano po ang command? Ano po ang command sa Joshua 6? Actually, 17 yan, 17 to 18. Hindi na nabago. Ang sabi diyan sa 17, the city and everything is to be what? Destroyed as an offering to the Lord. Only Rahab, the prostitute, and everyone in their house will be left alive. So kung alam natin yung kwento, meron po kasing, ito po ang continuation, these people must not be killed because she helped the 2 spies. Di ba po? May 2 espiya, tinulungan po nilang makatakas po, no? Doon sa Wall of Jericho. Sino to? Si Rahab po. Kaya ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Diyos, lahat po ay sisirain, no? Wala pong ititira, no one will be left alive except kay Rahab po, no, at ang kanya pong mga kasamahan. Remember, we must destroy everything else. Ano sabi? Remember, we must what? Destroy everything else. Bakit po? Kasi ang Jericho ay binigyan na po yan ng Panginoon ng pagkakataong magsisi, no? Kaya lang po, again, itong mga tao pong ito, sila po ay Baal worshiper, sila po ay mga idolater, at hindi na po yun matatanggal. No? Despite po na nababalitaan na, ako'y naniniwala, nabalitaan na po nila kung ano pong miracles ang ginagawa ng Panginoon. But despite of that, patuloy po silang idolaters, worshiper ni Baal, or kung ano-ano pa pong detestable ang ginagawa nila sa harapan ng Diyos. That's why po, ang Panginoon po, kailangan niya itong i-destroy so that ang kanyang people ay mapanatili pong banal po. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. That you and I will be holy. No, sa mata ng Diyos, we will be righteous. Kaya lang po, dahil sa ating kaibigan, dahil sa ating kamag-anak, dahil sa ating pong trabaho, dahil po sa ating, pinagkakabalahan, sometimes, nababaling po yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya sa Diyos sa mga bagay na ito. Same with Jericho. Kaya kailangan po ma-destroy. No? Moving forward, ang sabi dyan, if you take anything, sabi dyan, don't take anything. Wala po kayong kukunin. No? Don't take anything. If you take anything and bring it into our cup, you yourselves will be destroyed and you will cause trouble for the rest of our people. All the things made from silver, gold, bronze, and iron belongs to the Lord. They must be put in the Lord's treasury. So maliwanag po ang instruction. Tama po, no? So napakaliwanag po ng instruction, no?
So, lahat po sisirain pala. Wala pong kukunin. Kaya po ngayong umaga kapatid, ang reminder sa atin ng Panginoon, ano ba yung meron tayo na sa tingin nating hindi po nakalulugod sa Panginoon? Meron ka rin bang iniisip na, Lord, pwede kayang kunin ko yun? Minsan, papaalam mo pa sa Panginoon, no? Na hindi naman dapat. Bakit? It is detestable to the Lord. Maliwanag po ang instruction, kaya balikan po natin, dito na po tayo sa chapter 7 po ng Joshua. Balikan po natin, ito po ang ating himay-himayin. After they defeated Jericho, Joshua sent some men to Ai. Kaya po natin yan hin-highlight. Ai was near Beth-Aven, east of Bethel. He told them, go to Ai and look for the weaknesses in that area. So ibig sabihin po, for the mata na Joshua at ng mga spies na to, tingnan nyo kung ano yung kahinaan nila. Di ba po? Sometimes tayo po, ang ating pong pananaw sa buhay, kung ano po yung ating nakikita, tama po? Kung ano po yung madalas makita ng mata, ano sa tingin natin ang maganda, yun po tayo. Yun po yung ating pangahawakan. Kaya si Joshua po, ang sabi dyan, look for weaknesses, no? So the men went to spy that land. So pumunta po yung spy, tiningnan po nila yung Ai, at ito po ang sa verse 3, ito po ang sabi, later the men came back to Joshua, they said, Ai is a weak area. At patunay po, ang Ai po ay weak, ang sabi po ng mga Bible scholar, Ai was a small fortified town near Bethel. Maliit na fortified town. Hindi po siya katulad ng Jericho. Maliit lang po siya, compared to Jericho, wait po, compared to Jericho, it was insignificant, no? It was insignificant. Ibig sabihin po, etong mga taga-Ai, pipitsugin. Tama? Kaya po ang sabi po dyan, there is no need to use the whole army. There are only a few men there to fight against us. And ibig sabihin po, small problem lang po yung harapin nila. Meron po ba kayong small problem ngayon? Ang Israel po, merong hinaharap na small problem. There are only a few men there to fight against us. So sa ating buhay, minsan meron din tayong small problem. Pero po, bagamat small problem yan, ano po ang nangyari sa Joshua 7:2-5? Verse 4-5 na po tayo. So about 3,000 men went to Ai. 3,000 lang pinadala nila. But the people of Ai killed about 36 men of Israel. Ang sabi nila, maliit lang, pero 36 men nila ang namatay. No? And the Israelites ran away. The people of Ai chased them from the city gates all the way to the quarries. The people of Ai beat them badly. Wow. Sa tingin nila, mahina, pambira. Ang Jericho na napakalawak, napakalapad ng wall, natalo nila. But this time, bakit, Lord? Bakit sinasabi nila na pipitsugin ang kalaban, walang panlaban na marami, pero at the end of the day, the people of Ai killed 36 men and beat them badly. When the people from Israel saw this, they became very frightened and lose courage. Kapatid, sa ating buhay, meron tayong minsan napakaliit lang na problema, tama? Pero it gives us so much trouble and anxiety. Bakit kaya? No? Bakit kaya may ganung pagkakataon sa buhay natin? Ano pong learning dito? The battle against Ai, no? Is small, insignificant. Tama? Hindi ito makukumpara sa mga kalaban nila noon. Hindi ito makukumpara sa Jericho na ipinakita natin kanina kung gaano po ka-massive ang wall. Small, insignificant, brings shocking defeat. Tayo po, kamusta? Tayo rin po ba ay nakaranas na, Lord, bakit ganoon? Ang liit lang na problema pero masyadong apektado ang pamilya ko. Masyado akong apektado, Panginoon. Maliit lang na problema, no? Bakit apektado tayo? Kaya po ang title natin ngayong umaga po, When Victory Fails. The cause of sin.
Pero po, dito po, meron pong itinagong kasalanan. Victory na sa Jericho Victory na sa ibang kalaban Pero bakit itong maliit na bansang ito, talunan ang mga Israelita? Bakit sa maliit po na problema, talunan po ang isang Kristiyano? Bakit po? Ito po kasi meron pong cost ang ating pong mga kasalanan. Kaya po, dito po tayo iikot, things to ponder, anong dapat nating bulay-bulayin. Ang sabi po sa verse 2, after they defeated Jericho, Joshua sent some men to Ai. Go to Ai and look for weaknesses in that area. Kaya po again po, para sa atin po mga tao or minsan kahit sa ating mga Kristiyano, more on to see is to believe po tayo. Pwede po ba na sometimes po, we will not act without seeking God first? Pwede po ba sa buhay natin, bago tayo umaksyon, pwede ba, Lord, isisik ka muna namin? Lord, itong maliit na problema na to, bago ako umaksyon, Lord, bago ako tumakbo sa Bombay, bago ako tumakbo, Lord, sa mayor, bago ako tumakbo, Lord, sa isang kapitan, pwede po ba lumuhod muna ako at manalangin at hanapin ko, Lord, ang kasagutan sa inyo? Kaya alam po, si Joshua po, we don't know his heart, pero si Lord alam po, ang paalala po, do not act without seeking God. Kalimitan po kasi sa Israelites, every time na sila po ay makikipagdigma, humihingi po sila ng sign. Lord, talaga po ba? Gigirahin namin? Lulusubin namin? Lord, talaga bang mananalo kami? Ganun po. May mga prophets po na ikukonsultahin pa nila, pwede na ba naming lusubin? Pwede na, ito ang senyales. Kaya lang po, this time directly, Joshua, sabi niya, puntahan nyo, tingnan nyo ang kahinaan. No? Proverbs 28:26, ito po ang paalala sa atin. It is foolish to be too, what? Confident. Those who ask for advice are wise and will escape disaster. Yung po pala yun. Kaya po, we will seek God's advice first. Hindi po tayo padalos-dalos. Hindi po tayo kumpiyansa. Malakas pang pangangatawan ko. Pwede pa akong mag-abroad. Malakas pang pangangatawan ko. Kaya ko pang gawin to. Who knows tomorrow? Ang ating buhay ay sabi, no, kahapon no, sa ating pong sunrise service, sunrise worship, no? Nabanggit po doon, ang buhay po ay parang isang usok lang. Andito ngayon, mamaya wala na. At sino pong nakakaalam ng buhay natin? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoon. Ano pa po ang dapat natin tandaan? Ang sabi po dyan, nabanggit din po ito kahapon, Proverbs 19:21, you can make many plans. Ang sabi po dyan, marami tayong plano. Kahit ang church na ito, maraming plano. Kakatapos lang po ng aming vision casting noong November. Marami pong plano. But the Lord's purpose will prevail. Ano yung purpose ng Lord sa ating buhay? Something na He will be glorified and something that you and I will be a blessing sa ating kapwa. And something na kung saan po we will share the goodness and the good news na meron tayong natamasa through our Lord Jesus Christ. Something that we will share the goodness of God, no? Yun ating pong natamasang buhay na walang hanggan. Something na i-share natin, yun pong good news of salvation. Wala na pong iba. The Lord's purpose will prevail. Pakisabi sa katabi mo, the Lord's purpose will prevail. No? Hindi yung mga pinag-aralan yung... Ang mundo pong ito, mahilig po sa mahilig po yan sa statistic. Meron pa po yan tinatawag na pag magtatayo ng business o mag-foot traffic ka muna doon, tingnan mo kung marami bang tao, kailan dumadami ang tao, ano ba yung mabenta ron, ano yung mga tao na nandun, mga bata ba o matatanda, statistics. Pero at the end of the day, bagsak ang business. Bakit kaya? No? More on science, more on computation. Pero ang sinasabi ng Panginoon, paalala sa ating mga Kristiyano,
we will not act without seeking God. Amen po ba? Kaya po, prayer is indispensable. Pakisabi sa katabi mo, manalangin araw-araw. Yan. Seek God first. Kaya yan po ang una nating point. Next po, punta na po tayo sa verse 3. The man came back to Joshua and said, "Ai is weak area." Napakahina ng Ai. We will not need all of our people to defeat them. Hindi natin kailangan na ipadala lahat ng ating mandirigma. Sino ba may mga heart na mandirigma dito? Yung mahilig sa bakbakan, gusto ng maraming problema at kayang-kaya. Nung parang ganun po sila, kayang-kaya natin yan. Padala mo, wag na natin padala yung mga lahat ng tauhan. Yun ang sabi dyan. Kaya po, anong paalala sa atin? Self-reliance is foolishness. Yung pagtitiwala natin sa ating sarili, ito pala ay kahangalan sa harapan po ng Diyos. Hindi po ito kaluguran sa Kanya. Most likely po sa ating self-reliance, dyan po tumutubo ang yabang. Sa atin pong kakayanan, sa akin pong natapos, sa akin pong na-accumulate, sa akin pong napatunayan, sa akin pong edad, sa akin pong muscles. Sabi nga ni Nong. Hindi ka ba takot sa muscles ko, ha? Di ba po? Hindi po sa kakayanan natin. It is foolishness in the eyes of God. Kaya po in Jeremiah 17:5, ito po ang sabi dyan, this is what the Lord says, no? Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Tingnan nyo po, sometimes po yung ating pagtitiwala sa sarili natin, ito pala yung nag-aalis para tayo ay magtiwala sa Panginoon. Ito palang nag-aalis na dapat yung puso mo ay nasa Diyos lamang. Kaya lang, malakas ako eh. Kaya lang po, marami akong kaalaman eh. Board passer to eh. Pero we don't rely on God anymore. As Christian po, ang paalala sa atin, we should rely on our God. And in Psalms 33:16-7, ito po ang sabi, a king is not saved by the power of his army. Tingnan niyo po, ang ganda, no? Ang hari daw po, hindi po ito maililigtas dahil sa malakas ang kanyang sandatahan, no? A soldier does not survive by his own great strength. Kung ikaw ay sundalo at sa sarili mo lang kakayanan, hindi ka raw po makakasurvive. Horses don't really bring victory in the war. Kaya nga po ang Egypt po, ay ang Israel po, ang sinasabi nila, kukuha kami ng chariot sa Egypt. Their strength cannot help, no? Yan. Their strength cannot help you escape. So itong mga bagay na to, hindi ito ang makakapagtulong sa atin para malampasan natin ang problema. Di ba po? Kaya po, ayan, lumabas na kanina, wag kang BBS, sabihin mo sa katabi mo. Wag kang BBSS. Bible study, ano yung BBSS? Ayan. Wag kang bilib sa sarili. Yun pala yun. Sino pong bilib sa sarili kasi pogi? Yun sabi na nga ba eh. Meron tayong 2 pogi, no? Dagdagan pa rito. Actually, lahat pogi. Para wala lang away. Gulo na lang. Huwag tayong bilib sa sarili natin. Dapat po mabilib tayo kanina po sa Panginoon. Kasi siya po ang may alam ng lahat ng bagay. Kaya po in Zechariah 4:6, ang sabi po dito, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ito po kasi yung panahon na kung saan po si Zerubbabel, gusto niya pong i-build po yung mga nasira. No? Pinapaalala lang ng Diyos, no, hindi mo kakayanin yan. It's not because of your strength, Zerubbabel, but it is because of the Spirit of the Lord. Amen po ba? Kaya po sa ating pong buhay Kristiyano po,
tayo po ay aasa lamang sa banal na Espiritu Santo na kasama na po natin. Amen? Buhat po ng ating tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Meron na po tayong counselor, meron na po tayong helper. Wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong banal na Espiritu Santo. Nasa sa inyo po yan. Kasama po natin. Amen po ba? So it's not because of our strength, no? Kaya po, we need God's strength, not our pride. O sabi sa katabi mo, not your pride. Not your pride. It's God's strength that will make you escape. It's God's strength that will save you. It's God's strength that will magbibigay ng hope sa atin. It's God's strength na kung saan po magpapalakas sa mga taong nanghihina. It is God's strength na kung saan po, siya po ang nag-alis sa mga Israelita palabas po ng Egypt. It is God's strength po na kung saan po they have destroyed the wall of Jericho collapse. Wala naman pong ginawa ang Israelita. Nagmarcha lang 13 times at sa pagsigaw bumagsak. Sino makakagawa? Kahit po science, walang ganun. Ngayon po pwede, sa pamagitan ng missile. Di ba po? That time wala namang missile. Sigaw lang. Hallelujah. Bumagsak po. It's not our strength. Third point. Ito po ang nangyayari po. Bago po ang 7-2. Ito po kasi ang nangyari. Bakit po sila talunan? No? Ito po ang nangyari. Joshua 7:1. But the Israelites did not obey God. Tingnan niyo po. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi pwedeng disobedient sa Panginoon. Hindi pwedeng disobedient sa Panginoon. There was a man from the tribe of Judah named Achan, son of Carmi, grandson of Zimri, great-grandson of Zerah. Achan kept some of the things that should have been destroyed. Anong instruction kanina? Lahat po sisirain, walang itatabi, walang kukunin, pero daw po itong si Achan had kept something that dapat po sinira. So the Lord became very angry with the Israelites. Sa simpleng bagay na kinuha niya po, ang Diyos po ay nagalit sa Israelita and it caused them what? Defeat in their lives. Kaya po, kapatid, no? The enemy's scheme will surely bring punishment and destruction. So be watchful. Reminder, ang mga patibong po ng kaaway, surely po magdadala ng punishment or destruction or defeat sa buhay nating mga Kristiyano. Kaya po ito po ang dapat natin pong tingnan. Kaya po sabi ng salita ng Diyos, be watchful always. No, kasi po ang ating kalaban ay parang roaring lion. Roar lang ng roar. Pero pwede siyang i-devour ka niya kung ikaw po ay hindi watchful. Kaya po in Joshua, wala po dyan, 7:19-20. So nung malaman po nila ni Joshua na itong si Achan po ay may kinuha, meron pong kinubet, meron pong itinago, meron pong naging maganda kasi sa paningin niya. Sabi po ni Joshua, son, you must honor the Lord, the God of Israel. Praise Him and confess your sins to Him. Tell me what you did and don't try to hide anything from me. Achan answered, it is true. I sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I did. Kaya po pupunta po tayo sa Joshua 7:21. Ito po ang ginawa pala ni Achan. Bakit that time po, talunan po ang mga Israelita. In Jericho, I saw a beautiful coat from Babylonia. Nakita niya sa mga mata niya. Maganda. Ang diablo po, nag-o-offer din niya ng maganda sa paningin. Mga material things po. Ito po yung dapat nating i-watch.
About 5 pounds of silver and about a pound of gold. Minsan po yan, pagdating po sa pera, ang Kristiyano po, hindi papatalo. Kahit po magkapatid, kahit po magkamag-anak, basta pera ang pinag-uusapan, patay kong patay. Kalilimutan ko ang pagiging Kristiyano ko. I wanted these things for myself, so I took them. Envy. Materialistic. Gusto ko meron din ako nito. Yung kapitbahay ko meron yan. Lord, dapat meron din ako niyan. I will do everything, anything just to make it happen. Makakuha ko yan. Amen? Kaya sometimes po, we sacrifice. Sometimes po, yung anak natin, iiwan natin. Hindi po masama mag-abroad, ha? Nasa inyo po yan, is your choice. Pero kaya lang po, sometimes iiwan mo yung anak mo, baby, iiwan mo pagdating mo, 5 years old na. Why? Kasi gusto mo rin may malaking bahay. Gusto mo rin meron kang kotse. Hindi po yun masama. It's a blessing from the Lord. Pero again po, yung puso mo titingnan ng Diyos. Nabanggit din po na ang iba sa atin gustong mag-abroad kasi kikita kami ron. Pero sabi ng Lord, paano mo nalaman nakikita ka ron? Sinong nakakasiguro na buhay ka pa pagdating doon? Sino nakakasiguro na pagdating mo doon, 1 taon buhay ka pa? Sometimes sa araw pa lang nadidisgrasya. Wala nakakaalam. But because gusto mong mangyari sa buhay mo kung anong meron sa kapitbahay, because of envy, it brings Christian into destruction. Kaya po, ang sinasabihin po natin, hindi tayo makukontento kung ano meron tayo. But makukontento tayo kasi po, sinusupply ng Panginoon ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Amen? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Now, overtime tayo ng konti. You will find them buried on the ground under my tent. Kaya inamin niya na, itinabi ko po yun. Ibinaon ko po sa tent. Ano po ang meron sa puso niyo ngayon na nakatago ba hanggang ngayon? Na hindi niyo po mapakawalan? Na sometimes po, ito pala yung nagkuko sa atin. Bakit, Lord? Ang tagal ko ng Kristiyano. Ang tagal ko na pong nagsusumika, pero hanggang ngayon, wala pa nangyayari sa buhay ko. Bakit po? Ano po yung nakatago sa puso mo ngayon? Na hindi mo po ma-let go. Na nagkukos po ng, ang Diyos po ay mag-grieve, ang Diyos po ay malungkot sa buhay natin. Nakakalungkot po sa Panginoon yun eh. Na makikita niya yung anak niya po, hindi po nagtatagumpay. Makikita niya po yung anak niya po ay naghihirap. Malungkot po sa Diyos yun. Pero tayo po kasi ang may gawa. Tayo po ay may itinatago, gaya ni Achan. Kaya po, laglag po ang Israelita. Laglag po ang Israelita. Kaya what's is yours na itinatago sa puso natin? Ito po ba ay mga material things, hindi natin makalimutan? Ito po ba ay pananalapi? Ito po ba ay inggit? No? Moving forward po, bilisan natin, Luke 16:13. Ang sabi po dyan, no one can serve two masters at a time. Either you will hate the one and love the others. Mahal po ba natin ang Panginoon? Then hate what is not pleasing in the sight of God. Hindi po yung nakakapag-please sa atin. Kundi what is pleasing in the sight of God, yun po ang gagawin natin. At kung ito po ay hindi pleasing sa salita niya or sa Kanya, hindi po natin gagawin. Or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So nakikita po natin. So, again, money hindi po masama. Pero the love of money is the root cause of evil po. Huwag niyo pong mamahalin ang pera. Pero yan po ay kasangkapan po. Joshua 7:25, ito po ang sabi, then Joshua said, you cause much trouble for us, but now the Lord will bring trouble to you. Tingnan niyo po, yung ginawa po ni Achan, no, nag-cause po ng trouble, then all the people threw stones at Achan and his family until they died. Then the people burned them and everything he owned. Kaya po, kapatid, the cause of hidden sin, meron pong cause ang hidden sin. Hindi lang sa'yo, baka sa pamilya mo, baka sa kamag-anak mo. Kaya we need to give up that sin na meron tayo sa puso natin. So that nang sa gayon yung pabor po ng Panginoon ay makakamtan natin. Amen po ba ron? Joshua 8:1-2.
Then the Lord said to Joshua, don't be afraid, don't give up, lead all your fighting men to Ai. I will help you defeat the king of Ai. I am giving you his people, his city, and his land. Ito na po ang nangyari. Kaya po nung ginib up po ng Israel si Achan po, nung napaamin po, nung umamin, nung nakita po nila kung ano po yung pagkakamali ng Israelita, isang tao lang po pero it cost Israel defeat. Now, nung maayos po yun, kapatid, eto na po ang pangako ng Diyos, huwag daw tayong matakot. Kaya kapatid, kung ano man meron laman ng puso na yun, hindi nakalulugod sa Panginoon, tapon na po natin. Kalimutan na po natin. At sure po, God will lead us in fighting. God will help us in fighting the problem, maliit man yan, malaki man yan. I will help you defeat the king of Ai. I am giving you his people, his city, and his land. Then the Lord said to Joshua, moving forward, Joshua 1:2, you will do to Ai and its king the same thing you did to Jericho and its king. No, ano bang nangyari sa Jericho? Only this time you can take all the wealth and animals. Eto na po. Now, ang blessing po, dahil sumunod sa Panginoon, tandaan po natin na hindi ang pagsunod hindi tayo susunod kasi may blessing. Pero tingnan nyo po, yung pagsunod nila sa Panginoon, it cost them blessing. Sinunod ang Panginoon, kaya ang sinabi ng Lord, only this time, you can take all the wealth and animals and keep it for yourselves. You will share the wealth with your people. Now, tell someone of your soldiers to hide behind the city. Kaya po, let God mend and heal what defeat has revealed. Kung ano man po yung naging cause ng nakatagong kasalanan na meron tayo, hayaan po natin na ang Diyos po ay mag-mend, mag-heal niyan. Kailangan lang po yan ay atin pong isurrender sa Panginoon. Kasi without surrendering to the Lord, without revealing it to the Lord, wala pong mangyayari sa buhay natin. Mapapagod lang tayo. We will toil day and night, pero po mapapagod at mapapagod tayo. But when we give it to God, ang Diyos na po ang bahala pong umayos sa buhay natin. Ihingi natin ng sorry sa Panginoon. Aayusin po ng Panginoon yan. At isang araw makikita mo po, Panginoon, salamat po sa katapatan nyo. Salamat sa pagpapatawad. Kaya po kapatid, ano po yung dapat natin tandaan? Tayo po ay manalangin. Hindi po pwedeng hindi tayo nananalangin. Pasensya na po kayo, makulit ako sa GC. We need to read the Bible, we need to pray because it is the lifestyle of a Christian. Hindi po pwedeng hindi nagbabasa ng Bible, hindi po pwedeng hindi nananalangin. We need God's strength, not our pride. It is God's strength na magpapatagumpay sa atin. Let God mend and heal what defeat has revealed. So kung ano man po ang nag-cause sa atin ng defeat, pero ibibigay natin sa Lord, siya na po ang bahalang mag-ayos po niya. Kaya kapatid, ano po ang nais nating maging dating nito or applicable sa buhay natin? Ano po ba ang kailangan nating i-apply natin sa buhay natin? Unang-una sa lahat kapatid, yung mga kasalanan natin, it affects more of you. Yung kasalanan mo, hindi lang naman ikaw ang apektado niyan. Isang araw makikita mo yung asawa mo. Isang araw makikita mo yung anak mo. Isang araw makikita mo yung kapatid mo, yung magulang mo. So why keep it? Reveal it to the Lord. Surrender it to the Lord. Ngayon po. Baka meron pa po tayo niyan. Without God, an I can defeat you. Without God, kahit maliit na problema, kaya ka pong talunin. Kaya pong magbigay ng anxiety sa inyong buhay. Without God. Our failure, our wake-up call. Yung ating pong paglagpak, yung ating pong defeat, sometimes ito po ay wake-up call para ano po, tayo po ay lumapit sa Panginoon at tumawag sa Kanyang pangalan at humingi ng tulong. Wala na pong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. And lastly po, ang sabi po dyan, holiness is not optional. Sabi mo sa katabi mo, holiness is not optional. Ang kabanalan po, hindi po pwedeng isang tabi natin. Ang kabanalan po, dapat nasa buhay po nating mga Kristiyano. Because sa kabanalan po, dyan po titingin ang Panginoon sa atin. Sa kabanalan po, mamumunga dyan yung obedience natin sa Panginoon.
At when we obey God, tayo po ay kalulugdan niya. At sa pagkalugod niya sa atin, to follow na lang po yung mga promises niya. Ang sabi po, hindi na natin kailangang habulin because our God will supply our need according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord, na tinanggap mo na ngayon. Kapatid, pwede po ba tayong tumayo po? Sa oras po na ito, atin pong isurrender sa Panginoon kung ano pong meron tayong nakatago pa. Huwag po kayong mahiya. Hindi po dapat natin ikahiya yan. Marami pa tayong pagkukulang. Marami pa tayong dapa na tinamo. Marami pa po tayong ginawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And sometimes we keep it in secret. Atin po itong ilapit sa Panginoon ngayon. Maaari po bang itaas natin ang ating mga kamay as our worship team sing this song? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, I give you my heart. Yes, Lord. I give you my soul. Hallelujah. And live Lord, ito po yung kamay ng inyong mga anak, Lord. Tanda ng surrender. Lord, ibinibigay namin sa inyo ngayon ang aming mga puso. Lord, pakisiyasat po. Ano man lang hindi kalugod-lugod na nakikita nyo, Panginoon, patawad, Panginoon. Lord, yung mga sikreto namin, Lord, Lord, ginagawa namin pag mag-isa kami, ginagawa namin sa dilim, Panginoon. Lord, tulungan nyo kaming ito po ay isurrender namin wholeheartedly sa inyo. Sapagkat, Lord, yun po ang gusto nyo, Panginoon, na makita ang inyong mga anak, Panginoon, na nagtatagumpay, na makita ang inyong anak na lumalakad sa katuwiran, lumalakad sa kabanalan. Kasi, Lord, doon nyo lamang po pagpapalain. Yun lang po mangyayari ang mga plano nyo sa amin. When we learn to trust you, to surrender everything to you. Our Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Kapatid, sabay-sabay po tayo, banggitin po natin, hingi tayo ng tawad sa Panginoon ngayon. Our Heavenly Father, this morning, kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon. Panginoon, siyasatin niyo po ang aming puso. Ano man pong karumihan, ano man po, Lord God, ang pagkukulang namin sa iyo. Kung kami man po ay nakasakit ng aming kapwa, kung kami man po, Panginoon, na meron pang hinanakit hanggang sa ngayon, Panginoon, kung meron pang puot dito, Panginoon, ito po'y aming isinusurrender sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord God. Patawarin niyo kami. Because, Lord, we want to bless your holy name. Lord, kasi po gusto naming maging obedient sa iyo. At Lord, alam namin, Lord, sa umagang ito, meron kayong binago sa aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.